Hello, righteous people. Hindi ito hate post ha, pero galit na galit yung lipstick ko. Pag-usapan natin ang tungkol sa Labubu dolls na yan. O Labubu daw ha, Labubu. Sabi ng owner na si Kasing Lung. May mga nagtatag kasi sa akin, no? Kasalanan nyo talaga to eh. Sabi dito ang Labubu ay demonic, satanic, devil's pet. Kaya nagtataka ako, bakit ba dito sa Pilipinas, sa tuwing may nauusong songs or laruan or toys, laging sinasabi na, demonic yan, huwag niyong tangkilikin yan, kasi satanic yan or whatsoever. Naalala ko nung kapanahunan ko, no, nauso itong aserehe na ito. Tapos sinabi din, demonic daw yan, huwag niyong sasayawin. Tinigil ko tuloy yung kagaganong ko. Aserehe, rehe, rehebe tu rehebe tani no, ganun. Pati nga yung Hello Kitty, diba? Sinabi na demonic daw or satanic daw. Meron kasing tinag sa akin na video or post na nagsasabi na huwag niyong tatangkilikin ng Labubu, huwag kayong magko-collect ng Labubu, lalo na kung kayo ay Kristiyano. Bakit Kristiyano lang? Bakit hindi niyo lahatin? Ang sa akin lang, kung talagang Kristiyano ka na masayang tunay, het-het, at malakas naman ang pananampalataya mo sa Diyos, at kine-claim mo na ang Diyos lamang ang nananahan dyan sa puso't isip mo, bakit ka matatakot? Kakampi mo si Lord. I mean, kung ang Diyos ang pinakadakila sa'yo, wala nang ibang anyo na dadakila pa sa Kanya. Diba? Dapat ganun ang nasa isip nyo. Kasi kung maniniwala kayo na may mga demons dyan sa dolls na yan, edi parang winner na si Satanas. Kasi parang pinaniniwalaan mo na, powerful ang demonyo. Mas powerful ba sila kay God? No. At dahil nga naniniwala ka, nakatatak na sa utak mo na, devil's pet itong Labubu na ito. Maaapektuhan ang pananaw mo sa buhay. Sa tuwing makakakita ka ng Labubu na hawak ng iba, nakasabit sa bag ng iba, sasabihin ninyo, ay nilukob na siya ng demonyo. Hanggang sa mangisay ka na lang mag-isa kasi labis mo nang pinaniwala ang sarili mo na, may something nga sa dal na iyon. Tapos pagkakalat mo na, may ganito akong experience sa Labubu na iyon. May something creepy kung iisipin, ikaw lang naman talagang nag-i-instill ng takot dyan sa utak mo. Sometimes everything's just in the mind. Ngayon, yung nakabasa ng posts mo, yung nakarinig doon sa sinabi mo sa video, matatakot na rin, mapaparanoid na rin. Ang mangyayari, yung mga nag-purchase ng marami-raming Labubu, ay makaka-feel sila na, may something pala dito, itatapon ko na lang. Ngayon, kung nagdesisyon kayo na itapon yan, please, tell me. Sabihin nyo lang sa akin kung saan ang location nyo. Charing. While it is true, ang sinasabi ng iba na, tricky na kasi ngayon ng mga demonyo They come in beautiful forms, cutesy sila, pero ano pala, totoo yun. Kaya nga ang mga demonyo ngayon, mga nagkatawang tao na rin. Nakasuit, malinis ang pananamit, shining, shimmering, splendid ang kanilang shoes, maganda ang mukha. Yung iba kine-claim na very religious sila. They go to church every day. They say hallelujah, hallelujah, ganyan. But, what? Hindi ko nila lahat ha. May ilang ganon. They acclaim the name of the Lord day and night. Pero sila ang number one na anes. Again, hindi ko nila lahat. So ayun, I just like you to know that some people are more evil than those Labubu dolls. Iba-iba kasi ang perception ng tao. For some, pwede itong cute, pwede itong beautiful, pwede itong artistic, ganyan. Para sa iba naman, nakakatakot, ang creepy, or iba yung vibes na binibigay nito sa kanila. And that's fine. Depende na lang talaga sa perception ng isang tao yan. Kung may pambili ba o wala. Charing. Ngayon, kay Kristiyano ka or whatever religion you have to stick to your faith. Na walang anumang bagay na makadadaig sa pinaniniwalaan mong Diyos. Nothing or no one is more powerful than God. Sana din ma-realize ng ibang tao na hindi lahat ng bagay ay linked or dapat i-link sa Christianity. Kristiyano tayo we believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So bakit tayo ang magkiklaim na ang isang object ay demonic? Sa totoo lang dahil sa mga ganitong posts, nagkikreate kayo ng fear sa tao, nagkakaroon ng collective delusion o mass hysteria. Baka hindi nyo alam, may ilan na nai-impluensyan sa mga kwento nyo o sa mga sinasabi ninyo. Kung anong impluensya yon, maaaring takot or paranoia, whatever. It is good din naman para ma-remind ang mga tao at mag-reflect na hindi lahat ng uso ay kailangan nilang makisabay. Kasi totoo naman, baka nakikita nila, nauuso ngayon ang Labubu, wala akong pambili. Ngayon, magkakaroon pa sila ng evil thought na dahil wala akong pambili, gagawa ako ng something para magkaroon. So doon pumapasok ang evil minds, evil thoughts. O, ikaw na. Alright, so let's delve deeper. Charing, ChatGPT.
So pag-usapan na natin itong Labubu talaga. Ito kasing si Casing Lung na pasimuno ng Labubu na yan. Ipinanganak siya sa Hong Kong pero kalaunan, nung bata siya ay lumipat sila ng Netherlands. Bata pa lamang daw siya ay interested na siya sa mga fairies, elves, mythological characters, lalo na ang Norse mythology or Nordic mythology. Kayo naman parang hindi kayo naniwala na may mga duwende, diwata. Nung mga bata kayo ba? So yung interest niya na yon ang nag-influence sa kanya para maging isang professional book illustrator. Nakalaunan ay naging toy designer. Sinabi niya na ang inspiration nga niya ay Nordic mythology. Again, the word is mythology. Ang Norse mythology, katulad din ng Philippine mythology na maraming chismiths, maraming kwento. Kwentong kababalaghan, kwentong mystical characters, ganyan, mythological characters, and everything. Bawat culture ay may mythologies. Sa Norse mythology, meron din silang kwento tungkol sa gods and goddesses, elves, giants, fairies. Diyan nag-originate sina Thor, si Loki, si Odin. So sa Norse mythology, meron din silang kwento kung paano nagsimula ang universe, paano na-formulate ang ilog, ang mountains, bakit ganoon ang itsura ng hayop, bakit nangyayari yung iba't ibang phenomenon? Bakit umuulan? Bakit umaaraw? Bakit magkasabay na umulan at umaraw? Again, ang mythology nga ay depende sa kultura na meron ng isang lugar. At sa bawat kwento, hindi nawawala ang bad characters, ang evil characters. Hindi masaya ang kwento kapag walang evil character, walang kontrabida. Tanong niyo pa yung friend niyo, kapag wala ka, ikaw ang kontrabida sa kanilang kwentuhan. Katulad din dito sa Pilipinas, during the pre-Spanish era, maraming mga pagano kung sino-sino ang sinasamba nila. Sinasamba nila ang mga bato, ang mga hayop, ang mga kahoy. Hindi nila alam kung paano i-explain yung mga disasters, bakit nangyayari yung mga bagay-bagay, na kapag nasalanta sila ng bagyo, sinasabi nila noon na, ay, nagagalit o nagalit ang inang kalikasan. Kapag naman namaga ang paa, sasabihin na, ayan, kung saan ka kasi pumupunta, nakaapa ka tuloy ng nuno sa punso. Baka hindi ka nagtabi-tabi po. Kapag nagkasakit ka, dahil nga wala silang doktor noon, meron lang silang mga manggagamot, albularyo and whatsoever, sasabihin na, ay, ikaw ay, ginambala mo yung kapre na naan doon sa likod ng bahay ninyo sa malaking akasya. Ganyan. So parang ganoon din sa mga sinaunang Germanic tribes na may Norse mythology and Scandinavian mythology. Kaya nga ito ay tinatawag na mythology kasi walang basis ang mga tao. Purely imaginations, katang-isip lang, sariling interpretations, superstitions, and beliefs na bagamat hindi nga totoo, ay nagdadala naman ito ng magandang aral. Ngayon, kung maniniwala kayo o naniniwala kayo na ang Labubu ay satanic or demonic or whatsoever, gayong alam nyo naman na ito ay galing sa Norse mythology or sa Nordic mythology, para na rin kayong naniwala sa isang katang-isip, sa imagination, ganun. So, ayun, pipiliin din natin yung mga binabasa natin, yung mga pinaniniwalaan natin. Hindi lahat ng mga nakikita ninyo sa social media ay totoo. Mag-fact check kayo. No? Sabi dito, in 2015, Casing Lung created a fairy world in 3 Nordic fairy tale picture books, where live the monsters, which are both good and evil, including Simomo, Taikoko, Spooky, and Pato. Among them, the most famous one is Labubu, a small monster with high pointed ears and serrated teeth. Despite a mischievous first impression, Labubu is very kind-hearted and always wants to help others while accidentally doing bad things. No matter what difficulties we encounter, we should grin like Labubu and naturally we will become happy.